Ay nako, emotional tayo ngayon konti. Kasi nga, meron kasi akong napanood sa, Facebook, vlogs na, vlogger siya. Na yung mga content niya is about, Jesus. Then, babae siya. Para siyang, nagsishare ng gospel sa Panginoon. Kasi yung nasawa niya is pastor. And then, lagi ko siyang pinapanood, pinafollow ko siya kasi gusto ko yung mga contents niya. And then, kahit nagkasakit na siya, kasi ang sakit niya, same sa kasakit na anak ko, cancer ba. Then ngayon, bago lang sila kinasal ng pastor ngayon, 1 month pa lang, pero kahit yung pagkasal nila, nahirapan na yung babae, kumbaga hinatid siya ng altar, naka-wheelchair na lang siya. Like ko talaga sinubaybayan yung mga vlogs nila kasi nga gusto ko yung content niya about Panginoon, about sa Bible sharing, tsaka dun ko kinuha yung dati na, di ba, kung nakikita niyo yung dati, nagbabasa ako ng Biblia, tapos nag-share ako about sa Biblia. Doon ko nakuha yun sa kanya, yung parang nabuntibit ako sa kanya, tapos ngayon, nag-post yung asawa niya, yung pastor na naging asawa nga niya. Kasi 1 month lang sila kinasal nung nakaraang buwan lang, nung August lang sila kinasal. Tapos ngayon wala na. Nagulat ako kasi nga, yung last vlog niya, ang ganda-ganda pa niya. Tapos kahit nasa hospital siya ba, hindi mo siya ramdam na may sakit. Kasi nga, ang laski-laski niya sa mga video, tapos ang ganda niya, tapos yun pala, hirap na pala siya nung time na yun habang nagsishare siya ng mga gospel about sa Biblia. Tapos ngayon, nawala na talaga siya ng buhay. Kung makikita yung Facebook niya kasi is, ang pangalan, yung page niya is She is in Jesus na. Yung pangalan ng page niya ngayon, wala na talaga siya. I mean, wala na. Patay na siya. So, syempre, bumilib din ako sa asawa niya dahil nga, yung pastor, dahil hindi siya nag-question about sa nangyari sa asawa niya. Kumbaga, tinithankful pa rin niya yung Panginoon sa nangyari sa asawa niya. Pero ramdam ko yung sakit dahil nga ako din, nawalan din ako ng mahal sa buhay, which is yung anak ko. Kaya ramdam ko yung sakit. Naiyak talaga ako kasi nga, same kasi sila ng senaryo ng anak ko. Sila ng senaryo ng anak ko na pabalik-balik sa hospital, chemotherapy, radiation, ganon. Ganon din kasi yung senaryo ng anak ko, pabalik-balik talaga. Basta cancer na talaga yung sakit ng isang tao. Talagang, alam mo yun, kahit gumastos ka pa ng gumastos, hindi talaga mo magaranti kung aabot ka pa ng matagal. Kasi, hirap gamutin yung cancer talaga. So, ayun, naiyak ako kasi nga ramdam ko yung sakit nung asawa niya na lalaki. Kasi 1 month pa lang sila kinasal tapos ngayon, wala na, pinawian na. So, nawalan siya ng asawa. So, ako para sa akin, ako din, nawalan din ako ng anak. So, parang, ang mali ko lang dati kasi nga, nung nawala yung anak ko, kasi siya na lang yung naging buhay ko, diba? Naiyak na naman ako. Question ko yung Panginoon na which is tamang mali. Sa kanya pinasalamatan pa niya yung Panginoon na sa trial, sa sakit na naramdaman niya sa pinagdaanan niya. So, yun nga, ang galing lang kasi nga hanggang sa huling hininga niya, lagi pa rin niyang pinupuri yung Panginoon. Hindi niya kini-question kung bakit nagkasakit siya, bakit may karoon siya ng cancer. Kumbaga, tuloy lang siya, puri, share sa Bible, share sa mga tao, ginamit niya yung platform niya, ginamit niya yung Facebook niya para makapag-share ng
salita ng Panginoon, which is yun naman talaga yung purpose natin mag-share tayo ng salita ng Panginoon, hindi lang tayo nagpo-focus sa mga goals natin about dito sa mundong ito, kasi nga, o magpapayaman, about sa mga pera, kasi nga, hindi naman talaga yun ang purpose natin hindi yun makapagligtas sa kaluluwa natin at the end of the day, kasi lahat tayo dito lilisan talaga. So, na-realize ko talaga ngayon na, parang, bakit ako masyado na akong bakit ako i-google yung sarili ko about sa pera, na lahat naman iwan lang natin yan, wala tayong madala, wala tayong ni isang piso, wala tayong madala. Kung meron ka mang maiwan na mga ari-arian or pera sa bangko, pag-aawayan pa yan sa mga naiwan. Lalo na kapag wala kang anak, ganun. Yun ang na-realize ko ngayon. So, siguro nga, yung matapos ko yung kontrata ko, hindi na siguro ako magiging ay, bahala na talaga. Parang ayaw ko nang i-google yung sarili ko sa pera, trabaho. Yun nga, naiyak ako dahil nga masakit na mawalan ng isang pinakamahal mo sa buhay. Mapaasawa man yan, mapaanak man yan, basta ang sakit. Ako, aminin ko, mukha lang akong masaya. Mukha lang masaya sa mga nakikita niya about sa mga videos ko. Pero, habang buhay ko talaga dala-dala yung sakit ngayon na binigyan ako ng anak ng Panginoon na ang ikli lang yung pagsasama namin na akala ko panghabang buhay. Akala ko siya na talaga yung kapitan ko sa mga panahon na kailangan kong masandalan. Kasi nung mga panahon na lugmo ako, tapos nandyan yung anak ko, kahit hirap na hirap din siya sa mga tinutusok niya. Hindi ko ininda yung lugmok na yun dahil alam ko na ang anak ko ay lumalaban sa sakit kasi gusto niya na mabuhay. Pero wala talaga, hanggang doon lang. At saka na-realize ko ngayon, parang takot na ako magkaroon ng anak dahil nga grabe kasi yung sakit, yung impact na naiwan sa pagkawala ng anak ko. Na until now, tuwing nagpa-flashback yung mga photo namin, yung mga memories namin, grabe talaga ang sakit. Magpapaluha talaga ako dahil nga nandun yung pangungulila ko sa kanya. Minsan mas papasabi na lang ako na, "Nak, alam ko na bawal kausapin yung mga yumao nating mahal sa buhay," kasi naniwala ako noon na sa Biblia na bawal ka nang kausapin, bawal mo na yung kausapin yung mga mahal mo sa buhay. Pero sinabi ko na lang sa Panginoon na sana dumalo siya sa panganaginip ko at nangyari yun, dumalo siya sa panaginip ko isang beses. Simula nung dumating ako dito, 2 beses lang ako nagpanaginip sa anak ko. Yung last, nung nakaraang buwan, naginip ako sa kanya na sobrang saya-saya niya. Sobrang saya niya sa panaginip ko. Aram na kikita ko yung saya niya. Tapos, ako tumitingin na ako sa kanya, pero ang layo ko sa kanya. Ang saya niya. Nakita ko talaga siya sa panaginip ko na sobrang saya. And then, kaya din ako naiyak kasi nga, nakikita ko kasi yung cover photo ng lola niya, yung nagulang ng ex ko. Ginawa niyang profile, nandun si Jahid kasi sa cover photo ng lola niya. Nakita ko kasi, ayun na naman, sakta na naman tayo kasi na-miss ko na naman siya.
Kasi dapat, ngayon, malaki na sana siya. Malapit na kasi siya mag 3 years old. Mag 3 years old na sana siya ngayong November 3. Oh, hindi nakita ko na naman yung picture kasi nga nag-updated yung ginawang cover photo ng lola niya. Mama ng ex ko. Nandun si Jahid. Ang saya ni Jahid doon. Kumain ng karga. Hawak siya ng lola niya. Lugar yun sa ex ko. Hawak siya ng lola niya doon. Grabe, nagulol talaga ako nang iyak. Kasi na-miss ko na talaga siya. Wait, kasi na bata na yun sobrang bait. Wala talaga akong problemas doon. Parang hirap na makagawa ko ng ganun na bata. Yun nga, masakit pa rin. Alam mo ba na minsan pag napagod ako, sasabi ko na lang na, nak, gusto na sumama. Gusto na akong pupunta dyan. Kung hindi lang talaga masamang magpakamatay. Hindi lang talaga masama. Hindi lang talaga kasalanan magpakamatay. Wala na, tinapos ko na yung buhay ko kasi nga kaysa yung lagi kong dala-dala yung sakit. Ngayon na pangungulila, yung tuwing nakikita ko yung mga memories namin, ayan na naman, para na namang dinurog yung puso ko na mapapaiyak na naman ako. Kahit may ginagawa ako, ganun. Di may iwasan. Nagulat na lang yung amo ko, sabihin niya, ano nangyari sa'yo? Wala. Hindi na lang ako naimik. Gabi ko wala lang. Naiyak lang ako. Ganun. Lagi niya ako nakikitang naiyak minsan. Pero palagi akong umiyak. Minsan lang. Yeah, alam mo ba na kapag pagod na ako sa trabaho ko, at samahan pa sa may saltik na amo kong lalaki. Lagi ko nang sinasabi na gusto ko nang sumunod sa'yo. Gusto ko nang punta sa'yo. Mapapasabi talaga ako ng ganun kasi parang useless na yung pagtitiis ko dito, useless na yung paningkamot na diriya, useless na yung pera, ganun. I mean, parang wala na. Kasi kung mag-asawa ulit ako, parang wala nang gana kasi matanda na ako 30 na ako, tapos takot din ako takot na rin ako kasi talagang magsitil-sitil ng pamilya ngayon. Baka kasi mangyari na naman yung katulad sa senaryo ko. Kaya parang nawala ng gana mag-entertain ng isang tao. Ganon. Sa totoo lang, hindi ako nag-entertain ng mga lalaki. Kahit meron. Kasi wala akong gana. Meron man, parang sinasakyan ko lang. Ngayon ang hirap kasi ngayon ang hirap na sa panahon ngayon na magsitil ng pamilya na ang dami na naghihiwalayan. Tapos, ayan, back to uno ka na nun, tapos matanda ka na, tapos ang dami mo nang naramdaman sa katawan mo, dahil sa bugbog sa trabaho. Kaya parang takot na rin ako ganyan. Siguro, ayaw ko na sigurong mag-anak kung lalagpas na ako ng 35, ayaw ko na. Di bali nang mamatay ng matandang dala. Mamatay na kasi naman mamatay ako tapos meron pa akong naiwan dito sa mundo na paslit. Kawawa naman, di ba? Kawawa siya, pasapasahan lang. Kawawa. Kaya, yun lang, na-realize ko, ayoko na mangdamay pa ng
gagawa ng isang tao na alam ko na ako rin hindi kaya na kasi nga ang dami ko nang naramdaman, hindi ko na siya makayanan magampanan yung obligasyon na pangabang buhay kasi ang hirap din kaya